Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam niyo po, nakakalungkot to. Ngayon, ito na po, dalawang OFW sa Lebanon po ang biniril po ng anak ng amo. Okay? Ang Ano daw? Ulitin natin? OFW, alam niyo po, nakakalungkot to. Ngayon, ito na po, dalawang OFW Isang, dalawang. Baka ano ba talaga? Isa o dalawa? sa Lebanon po ang biniril po ng anak ng amo. Okay? Ang masakit po, Daw. Di siya sigurado. nakoso ko po yung pamilya. Lalo na po yung nanay. Oo nga. Pinost mo na nga eh. Hindi mo nga biniler yung mukha nung nanay eh. Nagmamakawa yung nanay na mabigyan ng justisya yung nangyari sa anak niya. Yung kausap ko po, isa sa mga OFW ang namatay doon sa Lebanon nang siya ay barilin po na anak ng amo. So nakausap mo yung binarel na namatay. Parang ang gulo niya magkwento, no? Baka ang nakausap niya, pamilya ng isa sa mga sinasabing namatay sa pamamaril. Baka ganun. Parang ang gulo niya. Ang sabi raw sa akin, nung nanay, Ang sabi raw sa akin, di ba sabi mo kausap mo na sila? Bakit ganyan yung deliberation ng pagbabalita mo, pagre-report mo? Ganyan ka rin ba mag-report sa DMW pag may lumalapit na problema ng OFW? Hindi ka rin sigurado? I don't wanna finish this fucking video, no? That's so silly of you. If they're asking help from the government, the best way that you have to do, Bong, is not to exploit their feelings right now, and you start calling the government to verify the issue. Tama hindi? Bong, yung nag-message sa'yo, unang nag-message sa akin. And the first thing that I did, I contact the government. They don't have any information at that moment. Hinihintay pa. But what you have done, what you did is you called their family. Clueless din yung pamilya, clueless ka rin. Kumbaga, tinawagan mo yung pamilya para makibalita ka sa pamilya kung anong nangyari. And now you are reporting in the internet na kunwari alam mo na. Ay, naku, Bong. Tapos magagalit na naman yung mga panatiko mo. Ginagawa kang santo sa kunwari pagtulong mo. Ini-expose mo agad sila eh.